Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang mga black propaganda nga at mga tambalos-los na ito na nagsama-sama talaga para pabagsakin ang mga Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang naging banat nga kasi ni former President Rodrigo Duterte at hamon sa mga tambalos-los na ito. Naipakita nila ang kanilang mga audit sa COA at kung saan ba talaga napunta ang pera ng taong bayan. Hindi nga talaga pinalagpas ni VP Sara Duterte at Tatay Digong, pati nga si Kuting ay dapat ipakita ang mga audit nila para makita natin at ipakita nila sa taong bayan at patunayan nila na hindi nga sila korap na opisyales. Dito nga natin makikita mga kaibigan na harap-harapan ng pinagloloko ang taong bayan, ngunit wala pa rin nagsasalita, kaya naman talagang binanatan ng todo-todo ni Tatay Digong at VP Sara ang mga tambalos-los ngayon. At itong si Franz Castro na ito at iba pa, si Romualdez ay nagsama-sama na para pabagsakin ang mga Duterte. Ngunit hindi nga pumapayag ang mga Duterte supporters at talagang ibinubunyag nga ang mga baho na kanilang tinatago para naman sa ganoon ay malaman talaga ng taong bayan kung sino ang totoong hangal sa pera at talagang nangungulimbat ng kaban ng bayan. Ang nakakalungkot kasi mga kaibigan ay talagang makapangyarihan nga at itong si Lisa Smugs na ito dahil nababayaran di umano ang mga mainstream media, dahil kung titignan natin ay talagang walang mga kabulukan na binabalita sa mainstream media at pawang kasinungalingan lamang ang nakikita. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mga kaibigan, naka-highlights po yan para mabasa nyo rin. Ayan. Yung mga sumusuporta kay Tambalos-los ay mga traitor sa bayan. Tama yan eh. Alam mo, Susan Aviles, yung mga ano guys, yung mga hindi natin masyadong nakikilala or hindi natin masyadong naririnig ng mga pangalan, tumatraidor na rin sila ngayon mga kaibigan. Sumasama na rin sila. Ewan ko bakit. Dati naman hindi naman natin sila masyadong nakikita o nakikilala eh. Pero ngayon mga kaibigan, sumasama na rin sila. Sumasabit na rin sila mga kaibigan para siraan po si VP Sara. Ewan ko lang bakit. Kasi dati guys, kilala mo kung sino yung naninira eh. Di ba? Particular, kumbaga, very particular eh. Dati eh. Makikita mo, individual eh. Makikita mo, yan si ano. Pero ngayon guys, meron na po ngayong mga bago na mga ano din, mga mababatas din. Pero unti-unti na po silang sumasakay mga kaibigan dito kay Tambalos-los. Parang gusto nila si Tambalos-los mga kaibigan, iaangat nila. Gagawin nilang president mga kaibigan. Yun ang nakikita ko ha. Kasi po, syempre araw-araw tayo nagre-research, di ba? Nakikita mo yung mga comments. Punta kayo sa Twitter, ang dami po doon mga kaibigan, talagang nagbaha doon ng mga Tambalos-los. Kaya mga kaibigan, sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo. Kasi mga kaibigan, kaya sinasadya nila yan para ma-divert ang attention ng mga tao at makalimutan yung liquidation. Unti-unti natin makalimutan yung liquidation. Kasi nga, syempre, hihilain tayo mga kaibigan sa ibang issue eh. Hindi yan papayag. Liquidation guys, hindi papayag yung mga yan. Bilyon po ang nakuha nilang pera. Sinong papayag niyan? At paano mo ibabalik ang bilyon? Kung example, nagastos mo na yung bilyon, paano mo ibabalik? Pero alam kung talagang ginamit mo sa projects. Meron kang may pakitang proyekto ng gobyerno, katulad ng papagawa ka ng daan, no? Daan. Tapos kinabukasan, butas na. Ganun sila, di ba, papagawa ng asfalto. Bukas, inulan lang ng konti, butas na. Tapos syempre, espalto na naman. Ganun yan sila eh. Papagawa ng building. Mga ilang buwan lang, wala na, back na yun.
Kaya pala yumayaman kayo, ha? Kaya pala ang gaganda ng mga kotse nyo, ha? Mga bahay nyo. Pupunta kayo sa abroad. Mga anak nyo doon nag-aaral sa abroad. Yung pala, galing pala yan sa taxpayers money. Foodie, easy. Okay mga kaibigan, ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. Basahin po natin, no? Ito po, IPU upheld by Duterte's death threat versus Castro. Ibig sabihin, nagulat, no? Parang ganun. Basahin lang natin mga kaibigan para meron po tayong source, ha? Ayan, oh, ayan siya mga kaibigan, no? Ayan, oh, ayan si Castro. Wow, oh. Napalibutan ng mga mga tambaluslos. Ito, ang sabi po dito mga kaibigan sa balita, ayan, oh, the Interparliamentary Union, yun pala, Interparliamentary Union pala, has expressed concern over the death threats issued by former President Rodrigo Duterte against progressive lawmaker Representative Franz Castro. Wow, concern talaga sila. Ang hindi ko lang maintindihan mga kaibigan, bakit concern pa sila sa mga makakaliwa? No? Ewan ko lang ha. Ewan ko kung baka ako lang nakakaano nito guys. Bakit concern pa sila doon, no? Wala pa silang concern sa bayan? Wala pa silang concern sa mga tao pong naghihirap? Ang dami pong nagugutom ngayon. Mga presyo natin hindi pa rin bumababa. Prices of mga commodities tumataas ng tumataas. Wala silang sinasabi doon. Pero pagdating po sa mga makaliwa, ha? Talaga nagsusumbong pa sila sa international. Para lang, 'di ba? Para lang may masabi sila na protektado po sila mga kaibigan, samantalang ang mga kababayan natin hindi po protektado. Ganun po sila mga kaibigan. Ito po basahin po natin guys. In a declaration anonymously adopted October 27, the Geneva-based group of parliamentarians said it was upheld that the former president directly threatened on air the life of a member of a parliament. Ayan, no? Oh, ito, sabi dito. The matter also has a serious impact of the functioning of the Filipino parliament as a whole. It may deter its members from speaking out on important matters and put their lives at significant risk, the IPU declared during its 212th session. Ayan, no? I-highlights ko mga kaibigan para mabasa nyo rin, ha? Ayan. Sabi dito, the group lamented that Castro continues to be subjected to attacks, red tagging, and political harassment on top of the child abuse charges filed against her in late 2018. And when she was accused of, kasi na-accused din siya, di ba na siya mga kaibigan, yung nanguha siya ng mga indigenous children from Lumad School in town of Talaigod, yon, in Davao del Norte. Ibig sabihin mga kaibigan, di ba kumukuha nga siya ng mga mga bata doon, tapos nakasuhan po siya guys, kasama si Sator Ocampo, dalawa sila. Ngayon mga kaibigan, ayon dito sa binabasa natin ngayon dito sa Philstar, kumbaga guys, concern pa sila dito kay Castro. Concern sila, ha? Mas gusto pa nilang imbestigahan si Duterte. Parang ganun ang dating. Mas gusto pa nilang imbestigahan si Pangulong Duterte, si former President Duterte, sa ginawa niya kay Castro. Kasi nga, di ba, yung sa gikan sa masa, para sa masa, parang may pagbabanta eh. Di ba, si Duterte parang may nasabi siya doon na parang pagbabantay, hindi naman talaga para sa kanya yun. Na misinterpret lang nila mga kaibigan. Pinapalaki lang nila para masira po ang mga Duterte. Ngayon, gusto pa niyang baliktarin guys, na itong si Duterte daw talaga ang may kasalanan. Siya, wala. Itong sinasabi dito, na parang ang dating dito guys, yan no? Na red tag daw siya, parang ganon. Tapos napagbintangan pa daw siya dun sa mga bata na kinuha niya dun sa Talaigod, sa Davao del Norte. Yung mga lumad kasi yun eh, yung mga indigenous people, di ba, mga lumad. Siya pa ngayon daw ang pinagbibintangan. Nagets nyo? Yan ang sinasabi natin mga kaibigan.
siya pa ngayon daw ang parang biktima. Pa-victim effect po ang mga kaibigan. Ang dating niya guys, no? Ang dating niya dito, pa-victim effect siya. Siya yung may, parang siya yung ano dito, parang siya yung kinakawawa. Ganun po sila guys. Ganun po sila bumaliktad, no? Binabaliktad nila ang mga story, ang mga issue. Para ang mga tao po mga kaibigan, nalilihis. 'Di ba? Nalilihis sa totoong issue. We welcome the IPU decision supporting our complaints. We hope that this will help expediting the dismissal of the Trump-up case in Talaigod. Ayun. I also hope that the justice will prevail, that the threat against my life and other Makabayan Solons will stop. Sabi po ni Castro mga kaibigan. Nagreklamo pa siya mga kaibigan. Ha? Nagreklamo pa siya. Nagreklamo pa itong si Castro. Na siya daw ang pinagbibintangan. Kumbaga parang ganun yun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo guys ayon po sa balita guys, posible pong ma-dismiss ang kanyang kaso dito. Kasi nagpatulong siya mga kaibigan, nagsumbong siya, parang ganun. Gusto niyang baliktarin eh. Bakit ako kinasuhan niyo ako? Hindi naman totoo yung sinasabi niyo sa akin, nire-red tag niyo lang ako. Di ba? Pwede niya baliktarin yun. Binaliktad niya yung story. Tapos ngayon, gusto niyang sabihin, etong si Tatay Digong ang dapat niyong kasuhan. Dahil siya po ang nare-red tag at may pagbabanta sa buhay namin. Parang ganun yun. Pero, wala naman, di ba? Hindi naman totoo yun. Gawa-gawa lang nila yung mga kaibigan para nga malihis ang mga tao sa mga issue. Dahil ang lumalabas ngayon, guys, ang Congress po, talagang super corrupt ang Congress. Super corrupt. So, kailangan talaga, guys, matuloy yung panawagan, no? Yung panawagan natin na maglabas ng liquidation. Kasi, hindi lang itong story na to guys ang lalabas. Hindi lang ito. Marami pang lalabas na mga magugulat na lang tayo ng mga issue na hindi naman relevant sa current na event. No? Hindi po relevant guys. Bigla-bigla na lang lumalabas yan para po malihis ang mga tao. Kaya mag-ingat po tayo guys. Matindi itong mga to. Matindi umatake mga kaibigan. At suportado pa sila ng Kongreso. Ito po mapapakita ko sa inyo mga kaibigan ha. Ito po ha. Pakita ko lang sa inyo guys. Ayan o. Ayan o. Castro welcomes IPU decision against Duterte. Winelcome pa niya mga kaibigan. Castro welcomes IPU decision against Duterte. Wow! Sige, i-welcome mo. Ha? Sige, i-welcome mo. Makakapasok ba yan dito? Di ba? Pati ICC, di ba? Pinagpipilitan nila yung ICC na wala namang jurisdiction talaga yun eh. Pinutol na yun eh. Pero ngayon gusto nila pag-aralan. Di ba? Kasi nga, naglalabasan na lahat ng mga baho nila. Umaalingasaw na po mga kaibigan. Kaya ang gagawin nila ngayon guys, kumbaga parang defense mechanism nila yan eh. Magtatawag sila ng mga foreign or international na mga lawmakers para kunwari, didepensahan sila. At ibabalita kaagad nila mga kaibigan. Tandaan nyo guys, isa sa mga mainstream, hawak po ng mga Romualdez. Di ba? Hawak nila. So kahit anong gusto nilang balita guys, kung anong gusto nilang, kahit i-manipulate nila yung balita, kayang-kaya nilang gawin yun. Kasi hawak po nila guys, ang mainstream media. Kaya huwag tayong magtataka, no? Mga ilang araw guys, lalo na po after po ng holiday guys, alam natin magbubukas na lahat yan, no? Magbubukas na ang Congress, magbubukas na ang Senado. Alam natin, masyadong nang maingay yan. Siguradong tayo dyan. Hindi pa nga nagsasalita si Tatay Digong eh. Di ba? Ilang beses na siyang may attempt na gikan sa masa para sa masa pero wala. Di ba? Wala siyang gikan sa masa, di ba? Dapat kahapon or kagabi. Meron ba guys? Meron ba kayong napanood? Wala, di ba? Parang hindi yata natuloy, no? Correct me if I'm wrong, baka hindi ko lang nakita. Pero hindi po. Wala pong natuloy, di ba? Hindi po natuloy yung gikan sa masa ni Pangulong Duterte, no?
Kasi po mga kaibigan, marami po nag-aabang doon sa gikan sa masa na dapat magbigay na po ng deadline itong si magbigay ng deadline itong si Tatay Digong, no? Para ito sa mga mambabatas na ayaw nilang magpakita ng liquidation. Magbigay ng deadline. Yun ang inaabangan ngayon. Abangan ang susunod na kabanata. Panoorin na po natin itong si Ka-Eric, mga kaibigan, no? Ito na po yung pinaka-main topic natin, mga kaibigan. Wait lang po guys, ayusin lang natin. Sa Sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes lang po tayo mga kaibigan. Mag-subscribe po tayo guys. Sa mga bagong dating dyan, baka pwede magtuslok-tuslok. Pakituslok naman, paki-likes naman ng ating video. Wala namang bayad dyan, libre lahat yan. Libre mag-likes, libre mag-subscribe, at libre din mag-share ng videos. Ayan ayan, maraming salamat. Ano pang ginahantay nyo? Tuslok-tuslok na. Sabi ni Roberto Labra, natakot sila dahil booking na sila, extraordinary fund. Kaya nilihis nila ang issue, divert nila para di mapag-usapan ng pera ng bayan. Kung paano nila sinimot ang kaban ng bayan. Yes, I agree. Maayong hapon, Sir Foodie. Watching from Damarville Village, Quezon City. Ayan. Si Ella Casino, andito rin. Ella Carino pala. Ayan. Tama. Sabi ni Susan, wala po. Wala, sir. Sabi ni Teresita Limo. Holiday. Kasi holiday eh. Holiday. Holiday kasi kaya wala. Kaya abangan na lang natin yan guys next week. Malamang sa malamang meron na po yan guys. O kaya bukas, Friday. Wala na pong holiday. No, back to work na bukas, di ba? So malamang malay nyo bukas. Sabi ni Jenny Jerumay, speaker, ilabas mo na ang resibo at wag na tayo magbayad ng BIR. Lucita Idom, like done. Ayan, megala shoutout Gloria Binluan. Megala shoutout at Cat Lover. Ayan po mga kaibigan. Ito po, i-play na po natin guys. PPP, NPA, NDF, naghuhugot sila ng lakas mula kay Speaker Martin Romualdez at sa blocking nila sa Congress sapagkat dahil sa pondo. Pangalawa, dahil sa media mileage. Pangatlo, among the list of officials right now na dapat nilang kalabanin, inahanay nila ang number 1, Sara Duterte. But of course, tama si Ma'am Lorraine sa binabanggit niya dito as caveat or warning kay Speaker Martin Romualdez, mag-ingat kayo sir, sapagkat pag nagtagumpay sila, which hindi na mangyayari yon, na mawasak ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang value sa alliance with the Marcos administration, isusunod po nila si Bongbong Marcos at ikaw. And tularan po ninyo ang kategorikal na pamamayagpag ng posisyon ni Inday Sara Duterte na walang patumpik-tumpik ang kalaban. Ang kaibigan. In other words, wala kayong panalo pag kayo ay nakipagkuntsabahan dyan sa pagmumukha ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, walang panalo dyan. Yes, wala naman talagang panalo dyan. Ewan ko bakit sa totoo lang guys, kung meron pang susuporta dyan sa tatlong itlog na yan, tsaka kay Tambaluslos, ewan ko lang ha. Talagang hindi ko na alam kung anong itatawag sa inyo. Kung susuporta pa kayo sa tatlong itlog at susuportahan niyo si Tambaluslos sa ginagawa nila ngayon, 'di ba? May susuporta pa ba diyan? Tingnan yung ginawa nila ngayon nagulo tayong lahat. Sabagay, okay din yung nagulo tayo, at least nalaman natin yung mga totoo nilang kulay, no? Hindi natin malalaman kung hindi naman nangyari yung kay Sara. Meron pa rin siyang naidudulot na positive positive effect. 'Di ba? At the other hand, may negativity talaga siya. Pero at least mga kaibigan, nalaman natin yung totoong kulay. Nagkaalaman na yung pera pala sa kamera, walang mga resibo. O di ba? Pero wag na po natin silang suportahan mga kaibigan. Itong tatlong itlog na to, tsaka itong si Tambaluslos, dapat wag nang suportahan yan. Kasi pag sinuportahan pa natin yan mga kaibigan, lalo pong lalala ang sitwasyon po sa Kamara, guys. Tandaan natin, pera ng bayan yan. Mas maganda nga kung tanggalin na lang sila para matigil na yung usapin . O kaya,
labasan muna ng liquidation bago sila tanggalin, no? Ilabas nyo muna yung mga papeles nyo, mga documents nyo, o. Pag nilabas nyo na, imbestigahan na, o, isuspend sila. Suspend muna, una. Parang matulad sila ni Kong Arnie Tevez, sinuspend din nila ng walang kaano-ano, walang sense. Dapat talaga kayo masuspending kayo. Ito po, i-play na po natin mga kaibigan. Yes, at least nalaman natin ang ganid, si Tambaloslos. Oh, back to work na bukas, no? Oh, Lolita Alberca. Ayan, back to work na pala bukas, guys. Roy Sarmiento, may galap shoutout sa iyo dyan. Okay, magtambaloslos na lang ta. Jan Jarabelo. Elena Calapis, Money Works, take the view in Congress and Senate all the silent about resibo. If they have the dignity, they will speak out to clear it out. Yes, I agree. Elena Calapis. Pag hindi sila nagsasalita, ibig sabihin, may kasalanan sila. Ayaw nilang pag-usapan, ibig sabihin, may tinatago sila. Ayaw nilang ilabas ng liquidation, ibig sabihin, wala po silang resibo. Ganun na po kasimple yan, guys. Napakasimple. Hindi na po natin kailangan ng, hindi mo na kailangan dito na maging professional ka pa or magaling ka mag-accountant, magaling ka mag-accounting. Hindi na po natin kailangan dyan. Tingnan na lang natin, guys, yung mga figures na nawawala. Billion po, mga kaibigan, ang nawawala. Billion. Hindi million, ha? Billion. Imagine niyo yan. Hahayaan na lang ba natin yan? No way. Parang nakikita nila, kaalyado na ba ng administrasyon ang CPP-NP? Mukhang ganun nakikita nila eh. Siguro tama natin yung pagtingin dito. Hindi siguro. Hindi kami naniniwala na kaalyado na siya ang CPP-NP-NDF ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administration. Pinapalabas nila Franz Castro yun, pero hindi totoo yun. Ang tawag namin dito, nagkakaroon ng limited tactical political alliance doon kay Speaker Martin Romualdez at sa CPP block na nasa loob ng Kongreso. Bakit limited? Sapagkat nakapokus yan sa pag-atake kay Sara Duterte. Doon lang yun. But Martin Romualdez, as a political leader, as a politician, does not believe in the ideology of the CPP, NPA, NDF. So, hindi ito ideological alliance. Ito ay tactical political alliance for convenience, for common enemy sa politika. Sa CPP, NPA, NDF, naghuhugot sila ng lakas mula kay Speaker Martin Romualdez at sa blocking nila sa Congress sapagkat dahil sa pondo. Pangalawa, dahil sa media mileage. Pangatlo, among the list of officials right now na dapat nilang kalabanin, inahanay nila ang number 1, Sara Duterte. But of course, tama si Ma'am Lorraine sa binabanggit niya dito as caveat or warning kay Speaker Martin Romualdez, mag-ingat kayo sir, sapagkat pag nagtagumpay sila, which hindi na mangyayari yon, na mawasak ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang value sa alliance with the Marcos administration, isusunod po nila si Bongbong Marcos at ikaw. That's the way they play their politics. So mag-ingat kayo. Dapat putulin mo na yon. Huwag mo na silang hayaan na mamayagpag. Akala mo, kaibigan mo sila. No. Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close. Your enemies closer. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Ganon po ka-opportunista at manggagamit ang CPP, NPA, NDF. So sa netizen, ang sagot natin ay dapat po imulat namin tuloy-tuloy ang ganitong pagpapaliwanag sa mga political leaders and tularan po ninyo ang kategorikal na pamamayagpag ng posisyon ni Inday Sara Duterte na walang katumpik-tumpik ang kalaban. Ang kaibigan at ang mangunguna, interes ng mamamayan at pamahalaan, hindi interes sa political ambition. No, sino yan? Anong pangalan niya? Mula kay Sir Efren Peñaflor. Sir Efren, no? Sa experience ko nung panahon ko sa NTFL at saka ngayon, magugulat ka na napakarami sa gobyerno hindi nila kilala ang CPP, NPA, NDF. So akala nila pag alam nila na CPP na sa harap nila, akala nila pwede nilang gamitin, akala nila ang dami na nilang alam, hindi nila alam yung lalim ng organisasyon na ito at saka yung template nila, no, na for 50 plus years marunong silang lumaro at akala nila kaibigan pero sinasaksak na sila. Tama. In other words, no, dumating na tayo dito sa panahon na dapat itong mga politiko natin, itong mga leader
leaders natin, alam nila na wala kayong panalo dyan, wala kayong panalo pag kayo ay nakipagkuntsabahan dyan sa pagmumukha ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, walang panalo Exactly. dyan. Dahil bakit? Alam na ng taong bayan kung sino sila. Yes. We've already succeeded in unmasking them. Correct. At hindi na magsasarado ulit ang utak ng mga tao. Ba't naman magsasarado? Hanggang ngayon tuloy-tuloy at kitang-kita kung anong ginagawa nila, no? Akala nila may naniniwala pa sa kanila pero halata, di ba? So tapos na yung panahon na pwede ninyong traidorin ang mga mamamayang Pilipino. Gising na kami at nasasaktan kami pag nakikita namin na ang mga leaders namin na pinagkakatiwalaan namin at dinala namin sa Kongreso ang siya pang nakikipagkuntsabahan dito sa tatlong ito. Correct. Agree. Eric, siguro mas palalimin natin. Kasi itong mga nasa CPP-NP, hindi po sila traditional na opposition lang. Hindi po sila ganun, na talagang sila ay may layunin. So paano ba natin ma-differentiate? Kasi nangyayari, parang itong bas opposition sila ngayon sa current administration, parang yun lang tingin, isa silang basket. Ano ba pagkakaiba? Tama kami, Ina. The objective of the organization must be very clear. Ang Kamatayan Party List na nasa loob ng Kongreso ay bahagi at itinayo at pinamumunuan ng CPP, NPA, NDP. Hindi sila armado sapagkat they're operating in the urban areas. But in the entire organization, they are part of that. Yes. Ano ang layunin ng CPP, NPA, NDF na kung saan doon sila nabibilong sa totoong organisasyon nila? Ang layunin nila ay pabagsakin ng gobyerno. At ang pagpapabagsak sa gobyerno sa pamamagitan ng una, armadong pagkilos kaya may NPA sila, hindi nila binibitawan. At paalsahin ang mamamayan sa marahas at armadong paglaban sa pamahalaan. May secondary part yung paglaban na yon. Doon sila naglalaro ngayon. Yung kanilang tinatawag na parliamentary struggle. At that includes infiltration of government, Congress, recruitment sa schools, universities, infiltration of the sector, including sa abroad at iba pang mga pati simbahan. Ang tawag dyan ay urban or white area operations. Magkadugtong po yun. The principle there, sa sagot namin kay Ms. Ina, is itong tandaan dapat ni Speaker Martin, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng ating mga government official. Ang armado, the red area, at ang hindi armado, which is the white area or urban operations, they are only distinct in character but inseparable in operation. Magkadugtong po ang layunin nila. Magkaiba ang pamamaraan pero hindi sila hiwalay. Supportive of each other. Yes. Yan, mutually supporting one another with the principal form which is the armed nila na bumabagsak ngayon, with the secondary form, yung urban operations na kailangan nilang palakasin at ibangon para i-reinforce itong armado. Kaya nila kailangan ito mga alliances na yan. Yun. And ang ating mga kababayan naranasan na nila yung karahasan ng mga NPA na ito. So kilalang-kilala na nila, so nakikita at saka naramdaman with the information that was given by the former rebels or by the NTF-ELCAC, by SMNI, hubad na yung mga yan. So pag nakikita nila itong nangyayaring ito, nasasaktan sila at hindi nila kakalimutan. In other words, we have already reached the point of no return. Hindi na tayo babalik doon sa dati na ang politiko ay papatawarin pa natin o magbubulag-bulagan tayo pag ito ay nakikipagkaibigan sa kaaway natin. At yan ay ang CPP, NPA, NDF. No? Yes, and yun nga, diba, colluding with the CPP, NPA, NDF, it means, no, kiss of death talaga yan. Kasi mali yung objective nila. Kaya kahit nasabihin na natin may mga issue na kayo ay pwedeng mag-agree, pero kung kayo ay sumasama din sa nakipagkaibigan sa kanila, parang ang nakikita po natin dyan, kayo rin ba ay sumusuporta sa kanilang objective? So, ginawin po natin, no, yung hangganan ng inyong pakikipag-alliance sa kanila, which is yun talaga yung dugton. Makikita ng ating mga kababayan na kayo ay nagiging tila traitor sa ating bayan. Sapagkat ang lumalakas sa alliance, Brother Franco, at the end of the bargain, ang CPP, NPA, NDF, ang umihina, ang gobyerno. Bakit? Nagkakawatak-watak tayo. Nanaraw down nila ang target at hindi tayo nagkakaisa. Tingnan mo kung nagkaisa si Speaker Martin Romualdez at ang kanyang leadership, ang Senate, si Vice President at si BBM. Hindi wala silang mapuntahan, malulugmok sila at dapat nga paimbestigahan pa sila. Dapat tanggalin sila dyan. Lesson learned.
never collude with the enemy that pretends to be your friend, because ang bintahe sa iyong pakikipag-alyansa more pabor sa kalaban na mahina, sapagkat gagamitin at huhugutin niya ang kanyang advantage mula sa iyo. If you are part of the leadership of the government, that is very dangerous. At saka mo, for argument's sake, sabihin natin, no, kasi sinasabi kasi one of the criticisms is that ang aga-aga nagmamalitika na, no? But let's just say, no, parte yun ng politics. Parte yun. Parte talaga yun. Wala tayong magagawa dyan. Parte ng democratic processes yun. Pero ang gusto naming sabihin dito, ang kaaway ay iisa lang. Hindi tayo magkakaaway dito kung hindi ang CPP ang kaaway natin. Can I just read something, ha? Kasi ang ganda, di ba sinabi ni Jantus na natalo yung kanilang barangay captain na CPP connected. Na CPP. Tapos sinabi ni Phil Dacera, Jantus lang, dito din sa amin, grabing pera pero puro bago pero talo pa rin. Buti na lang kasi puro casino lang ang alam. I don't know where this place is. So, it's on the ground. Sa ating mga politiko na akala ninyo ay inyo pa din, mananalo pa din kayo pag kaibigan nyo ang CPP. On the ground nangyayari na mga kababayan natin ang tumatalikod na dito kahit inuulan na sila ng pera. No? Frank? Yes, Eric, yun ang maganda sa atin. At least nakikita natin unti-unti na bagamat may mga problema pa rin dyan sa ating pamahalaan, sa gobyerno, pero ang ating mga kababayan, isa sila sa nagiging susi para mapanatili at mas magpaganda ang ating bayan dahil sa kanilang pagboto. Diba? For example na lang, yung mga dating kapitan na dati na sila ang namamayagpag. Kurakot. Konektado sa drugs. Konektado sa drugs. Pero dahil sa pagmumulat, dahil sa kaalaman na kanila nakukuha, yan, especially sa social media, ito, at sa kanilang mga kasamaan din sa kapaligiran nila, unti-unti rin natin na susolusyonan ng problema. Kaya nakasalalay talaga sa taong bayan ang pagbabago ng ating bansa. Especially for this 2025. Huwag po nating hayaan na muling makabalik itong Makabayan Block. Ay, merong sinabi pa dito, no, magandang idea. Sabi ni John Tuslan, sana may updates sa mga NPA, sa mga CPP-NPA na tumakbo. Very important, and it's a way to measure the information drive. And then Joe Gador agreed. So Eric, ito bang itong barangay captain si Sally Talibo. Nanalo ba yan? Would you know? Check natin ngayon, ma'am, kasi parang unopposed. Unopposed. Kung may tumakbo man, takot sa NPA. nga pala. Kasi guerrilla zone area ito, guerrilla base. At may NPA sa paligid na pwedeng gumapang. Sa Iloilo ito, Eric? Sa Iloilo, Southern Iloilo. Ito, ma'am, boundary towards Miagao, Antique. So, upland barangay ito, Brother Franco. At talagang guerrilla base itong lugar. At pamilya nila lahat dyan. Dyan nagre-recruit ang NPA sa barangay na yan. Pero Eric, generally, wala naman ng command vote na kayang i-deliver, di ba? Kasi yung dati na nasasabi ni Brother Franco na ang presensya ng NPA na sa mga presinto, wala na yon. Anywhere in the Philippines, you think? Nahirapan sila, ma'am. Lalo na ngayon na kahit nasa Samar, kahit nasa Bicol? Out of 71 provinces, 12 provinces na sila active. So talagang gumagapang. Kaya tudo-tudo ang kanilang effort to recover sa urban area kasi dyan manggagaling ang kadre. Organizers na i-deploy sa kanayunan, mga kabataan yan. And kumikilos na rin yun kasi for 2025 midterm preparation yan sa election. As long as sa Kongreso sila, Brother Franco, Miss Ina, Ma'am Lori, mga kababayan, they can access at least 100 million pesos per year as a source of fund. Minimum yun. Eric. Pero balik tayo sa balitang hundas ka, Eric. Nakagalit. Yung mga leading cadre nila like Carol Araulio, Teddy Casino, Franz Castro, Renato Reyes, ay sarap buhay kasama pamilya nila. Pero yung nire-recruit nilang kabataan na naniniwala sa ideolohiyang laso na pinapalaganap nila, wala sa pamilya. Wasak ang pamilya. Yung mga magsasaka ng mga pamilya, katutubo, yung mga manggagawa na ina-agitate nila sa mga pabrika, nawawasak ang mga pamilya dahil sa kanilang panunulsol at mga panggagatong, and yet sila sarap buhay na kasama mga anak nila at pamilya nila. Tsaka yung ibig sabihin sa mga indigenous, sa mga kapatid nating katutubo, simula pa lang pagdating pa lang nila sa komunidad, sira na talaga yung pamilya, hindi na nila maitaguyod kasi meeting ng meeting, humihingi pa ng botaw, may monthly pa, di ba? So wala na, hindi na sila nakakapagtanim, hindi na nila naaalagaan yung mga anak nila. So simula pa lang talagang sinisira na nila yung pamilya
pamilya. No? Yun ang dinala ni Inday Sara Duterte. Nang mawala po ang mga NPA units na napakarami sa area ng Pakibato, sa paligid nito, sabi ng mga tao, ay salamat. Yeah. Makapagtanim na kami ng gulay, maasikaso na namin ang mga hayop namin, ang aming mga anak maalagaan namin dahil wala nang magsusulsol na mag-rally kami sa baba, mag-meeting kami sa ganitong araw, may pag-aaral sa ganitong araw, may mga pagpupulong sa ganitong araw. Tama ka doon. Kaya yung idinidikit ng CPP to sila Franz Castro na nangungurakot daw si Inday. Mayor Inday, no? Hindi siya katulad ninyo. Hindi siya magnanakaw, mga Duterte, no? Ang nangyari nga, no, under her term of office, biro nyo, naging insurgency free ang Davao City. Ibig sabihin, hindi niya magagawa niya yun kung ninakaw niya yung confidential funds, no? Katulad ng ginagawa nila Raul Manuel, Arlene Brosas at si Franz Castro. Sa extraordinary fund nila. Sa extraordinary funds, yeah. At saka yung nangyari pa nun under the term of office of Mayor Sara Duterte, then Mayor, no, the whole of Davao region became insurgency free. Hindi mangyayari yan kung magnanakaw siya. Ginamit niya yung confidential funds niya sa tamang. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga hangal nga na politiko na ganib sa kapangyarihan na talagang nagsasama-sama na para pabagsakin ang matitinong opisyales ng ating pamahalaan. Ngunit hindi nga sila magpapatinag at talagang patuloy pa rin ang kanilang pakikipagdigmaan na isiwalat ang katotohanan at mga baho na hindi pinapalabas sa mainstream media. Kaya naman ipakita natin ang suportan natin sa matitinong opisyalis ng ating pamahalaan na hindi nga sangkot sa mga korap na gawain na ginagawa ng mga tambaluslos at mga pulpolitiko. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.